Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's people. At maraming pong salamat sa panonood po nitong video na to. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared Live YouTube channel. At sa ating pong second channel, ang bagong Pinasabat mga kababayan. At ang Pinasabat po mga kababayan ay ang ating pong radio show sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At maririnig nyo po yun live ng every Saturday, 8:30 PM sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM band, sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA For the Box. Ayan. Also mga babayan, huwag naman nyo kalimutan na pakilike itong video na to at pa-share sa inyong mga social media accounts para marami pong makaalam ng ating pinag-uusapan dito at makapang-Alaska po tayo ng mga DDS. Okay. So mga babayan, pag-usapan po natin ngayon ang ating topic. Maingay. Maingay talaga si Pulong ngayon. Hindi lang yan mga babayan. Kasabay po ng kanyang pag-iingay, kaliwat kanan din ang pambabasag sa mga pangarap sa buhay. Kaliwat kanan din ang pambabasag sa kanya ngayon, mga kababayan. At ito nga po, no, isa ho sa mga kwento or sa mga pinag-uusapan ngayon tungkol sa kay Pulong, yung comment nga ni Yusek Claire Castro na inutil daw si Rodrigo Duterte. Totoo naman. Galit na galit si Pulong Sabi niya, ignorante daw Parang something to the effect na ignorante daw si Yusek Claire sa history, ganyan. Iniinsulto daw niya ang military, blah, 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 blah. As usual, nagpakalat na naman ng kabobohan tong si Pulong. Bobo talaga ang gagawin. So mga kababayan, eto ngayon, papatunayan ho natin kung gaano ka-inutil si Rodrigo Duterte. Ipapakita ho natin na totoo po ang sinabi ni Yusek Castro na inutil si Rodrigo Duterte pagdating sa usapin ng West Philippine Sea at ng China. Kasi yun ho yung konteksto ng etong pinagsasabi ni Pulong, which is the Chinese Bulldog. Ang tawag ano? The Chinese Bulldog. Ayan. Oo. Yan si Pulong ngayon. At ipapakita ho natin, i-juxtapose natin ito mga kababayan sa kung paano matapang na hinarap ni President Bongbong Marcos ang kawalangyaan ng China. So, ito ho yung ating pag-uusapan ngayon. Ito, papakita ko sa inyo yung balita. Ito ho yung balita na yan. Panoorin natin to. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si PBBM. Pinaringgan ng Pangulo ang Beijing sa ASEAN-China Summit sa Malaysia, kaugnay sa panggigipit nito sa ating soberanya. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Tahasang nagpahayag ng batikos si Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy na sigalot sa South China Sea sa harap mismo ni Chinese Premier Li Qiang. Sa kanyang talumpati sa 28th ASEAN-China Summit ngayong araw, binigyan diin ni PBBM ang kahalagahan ng self-restraint ng mga bansa kung nais talagang mapanatili ang peace, stability at prosperity sa rehiyon. Mariin ding kinundina ng Pangulo ang unilateral declarations of marine protections kagaya ng nature reserve sa Scarborough Shoal na iginigiit ng Beijing. Ani Marcos, walang legal na basihan ang mga hakbanging ito at nilalabag ang international law kagaya ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na rin ang 2016 Arbitral Award. Paglalahad ng Pangulo sa harap ng ASEAN at China, ang patuloy na agresyon na nararanasan ng mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa naturang teritoryo ay malinaw na paglabag sa jurisdiksyon at karapatang pansoberanya ng Pilipinas. Nasa Malaysia ang ASEAN chairmanship ngayong taon at panawagan ng Prime Minister ng bansa. As is the case with all issues, we want it to be resolved within ASEAN. We still urge strongly the all parties engage in these negotiations, universally recognized principles of international law, precisely the 1982 UNCLOS and the Code of Conduct.
Sa nagdaang 46 ASEAN Summit noong nakaraang Mayo, nagpahayag na ang Pilipinas na nais nitong makumpleto ang Code of Conduct for the South China Sea sa susunod na taon kung kailan nasa Pilipinas na ang chairmanship ng ASEAN. Para sa agenda, Malabo yun. Hindi natin alam kung mangyayari yun, mga kababayan. Dahil ang pumipigil po dyan ay China mismo. Ayaw kasi ng China yun. Ayaw ng China ng Code of Conduct, mga kababayan. Ang gusto niya, pabor lahat sa kanya. Oo. So, hindi natin alam kung mabubuo yung Code of Conduct na yan dito pag nandito na yung chairmanship sa Pilipinas. But, regardless, it won't hurt to try. Wala namang problemang sumubok, di ba? So, let's see. Let's see kung mangyayari yan. Pero mga kababayan, alam nyo, yung Chinese premier, the premier is practically the second in command. Kumbaga, parang the unofficial vice president yan, yung Chinese premier. So kapag nagsalita ka sa China at nandyan yung Chinese premier, parang sinampal mo na rin sa mukha si Xi Jinping. So ako sigurado ko na makakarating yan kay Xi Jinping. Hindi lang ho yan ang binanggit ni President Bongbong Marcos, mga babayan. Isa rin ho sa kanyang sinabi sa meeting ng China kanina sa ASEAN ay cooperation cannot exist alongside coercion. Ayun ang sinabi. Harapang yan, sampalan yan, mga babayan. Durog na durog ang China dyan. Hindi tayo pwedeng magpilitan. Hindi pwede na sasabihin mo sa harapan namin magko-cooperate tayo, pag talikod mo, nanakawan mo kami. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng may coercion na yan yung premier, si Li Chang. Ayan. Sabi niya, the Philippines stands ready to work with ASEAN and China to translate our commitments into meaningful outcomes through mutually beneficial cooperation. Yan sinabi ni Presidente sa ASEAN. It must be clear, however, that this cooperation cannot exist alongside coercion. Sabi, walang pilitan. Hindi mo kami pwedeng pilitin. And again, ito po ay dahil doon nga sa usapin ng West Philippine Sea. As usual. Basta usapin China at Pilipinas, usually cover dyan yung West Philippine Sea. Pero mga kababayan, si PBBM matapang niyang hinarap, matapang niyang nirepresenta ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Si Digong, anong ginawa? Pag-usama ba natin yan? Si Digong, anong ginawa? Ito yung sinabi ni Digong noong 2020. SONA pa yan, ha? SONA. SONA yan. Tungkol sa West Philippine Sea. Sabi niya, China is claiming it. We are claiming it. China has the arms. We do not have it. So it's simple as that. They are in possession of the property. It has nothing to do with the Philippine laws on property. Sabi ko kasi niya, mga kababayan, hindi naman unang-una nasa ating exclusive economic zone yan. So, hindi man po sa property laws ng Pilipinas yan kasi property laws is different. Iba talaga yung property law. Pero, hindi ho ibig sabihin na hindi atin yan. Dahil meron po tayo sinusunod na UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Seas. At yan po ay isang treaty na pinirmahan ng iba't ibang bansa. Kasama ho dyan ang China. Na ngayon ay hindi nirerespeto ang terms at provision ng UNCLOS. Dahil sa inyo, inutil talaga si Digong. Tama ho si Digong nung sinabi niya na inutil siya. So what can we do? We have to go to war. I cannot afford it. Gera lang ba ang solusyon? Ganun talaga pag bobo ang presidente. Bobo na, violente pa. Wala nang ibang solusyon na naiisip kundi violence. O di, ano nangyari sa kanya? Kulong sa ICC. Lahat ng solusyon, violente. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan, sabi niya. Sabihin ko sa inyo, and I'm willing to admit it, talagang inutil ako dyan. Wala akong magawa. Inutil ka talaga. Ni magsalita, hindi mo nagawa.
ni magsalita sa China, laban sa China, kontra sa China, hindi niya ginawa. Bakit? Ikaw na kasi may secret agreement. Di ba? Pinagkakitaan niya ang China at Pilipinas. Kumita siya sa Parmalee. Kumita siya sa Sinovac, sa mga gamot. Sobra-sobra ang biniling vaccine. Nagsipagpanisa na lang sa mga refrigerator sa Pilipinas. Ganun yun eh. Nainabang kasi. Binili ang kanyang loyalty. Binili ang kanyang pagmamahal sa bansa. Alam nyo mga kababayan, kapag ang Duterte nagsabi sila na mahal nila ang Pilipinas, wag ko kayo maniwala. It's a lie. Mas mahal ho nila ang bulsa. Ang bulsa nila kesa ang Pilipinas. Kasi alam nyo mga kababayan, kung mahal talaga nila ang Pilipinas, edi hindi nila ginawa kung anong ginawa nila ngayon. Nung panahon na yun. At hindi nila ipagtatanggol ang interes ng China hanggang sa ngayon. Yan ang nakikita natin kay Pulong Duterte. Yan ang nakikita natin kay Sara Duterte. Yan ang nakikita natin kay Baste Duterte. Lahat sila mag-aama kasama ng tatay na ngayon ay nakakulong sa ICC. Buti nga sa kanya. Nakadetain. Iisa lang sila ng timbre. Pagdating sa West Philippine Sea at ang China at Pilipinas. Ang timbre nila kung ano ang utos ni China. Para silang puppet. Yung kamay ni China nakapasok sa mga tumbong nila at pinapagalaw ang mga bibig nila at utak. Puppet sila ng China mga kababayan. At willingly nagpapagamit sila sa China. Bakit? It's all about the money. It's all about the money, guys. Ganun lang kasimple yun. It's all about the money. It's all about the yuan. Siyempre. Unahin ng pera. May secret agreement nga yung tatay nila. Di ang gagawin lang nila, pagpapatuloy lang nila yung secret agreement. Whatever amount that is, di ba? Kung ano mang agreement meron doon, di ba? Bahala sila sa buhay nila. Pero si PBBM, hindi. Ipaglalaban niya ang interes ng Pilipinas at yun ang ginawa niya. So kung si Rodrigo Duterte inutil, si PBBM hindi. Ulitin ko ha. Kahit wala akong pakialam, kahit tawagin lang bangag si PBBM, kasi alam naman natin dito totoo yun. Diba? Kahit magsawa sila, red, wala akong pakialam, kahit maging red ang mga mukha nila, kakasigaw lang ng bangag. It doesn't change the fact na si Rodrigo Duterte ay inutil. Ito pa, mga sinabi ni PBBM tungkol dyan sa issue ng China na yan. Panoorin natin yung interview na to. Good afternoon, Mr. Hi, good afternoon. Mr. President, you made a strong statement in front of world leaders, including the Chinese Premier Li Qiang, condemning the plan to declare Banco de Masinloc a nature reserve. How did the Chinese Premier react to your remarks? And was there any consensus or collective response among the leaders as to how to do these kinds of actions, which clearly violate international law in the South China Sea? I would disagree. I did not make a strong statement. I just laid out the facts, and that is what we do. I beg to disagree din kay PBBM. Because mga kababayan, stating the facts is already a strong statement against China. Sa Tagalog, ang pagsasabi po ng katotohanan ay isa ng malaking dagok at sampal sa mga leader ng China. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, sa China, ang mga tao doon, nabubuhay sila sa fake news. Araw-araw, pinapalamon sila ng fake news ng gobyerno at wala silang karapatan paniwalaan ng ibang mga bagay maliban sa pinapalamon sa kanila ng kanilang gobyerno. Ganun talaga, dictatorship doon eh. That's an authoritarian regime. So kung ano yung propaganda ng gobyerno, kung ano yung gusto ni Xi Jinping na paniwalaan ng mga Chino, yun ang ituturo, yun ang papaniwalaan, at wala nang any other opposing thought is punishable by law. Kaya nga mayroong Xi Jinping thought eh. Alam nyo ba yan, Xi Jinping thought? It's a libro yun eh. Parang nag-feeling na Sansu Arto Porto si Xi Jinping. So parang may ganun siya. Xi Jinping thought ang tawag doon.
Kaya may ganun. Kasi bine-brainwash ni Xi Jinping ang mga citizens ng China. So, kahit na feeling ko nagpapaka-humble lang si presidente dito. Huwag na kayong paka-humble, sir. Oo, okay lang ho yun. Alam naman namin ang katotohanan na kapag nagsabi ka ng totoo sa gobyerno ng China, isang malaking dagok at sampal at strong statement na yun para sa kanila. I try always to just explain to everyone what is happening, and that this is the situation the Philippines. Never mind anyone else. This is the situation the Philippines finds itself in. Ito yung nangyayari sa amin. Kaya sana matulungan niyo kami. So, and what was well, the premier just during his time to speak, just said that this is, as far as China is concerned, is within their local law and international law. Of course, we dispute that, but that's essentially how that diplomatic process works. And also, I would like to, or we would like to get the reaction of Mr. President with regards to what the Prime Minister Ibrahim made, the statement that he made in the East Asia Summit, when he said that as with all other issues, including the South China Sea issue, they should be resolved within the ASEAN and with its ASEAN partners in the region, warning that outside interference could just make things more tense. How does the Philippines view this, Paul, and how does the ASEAN collective be interpreted? Is this seen as a failed attempt to exclude other key players like U.S. or its allies with regards to these kinds of regional discussions? I fully agree with Prime Minister Anwar. The lead agency should be ASEAN. Now, of course, it is a bilateral issue between the Philippines and the People's Republic, but still, that does not preclude the involvement of ASEAN. And considering that ASEAN has as its members many countries that are involved in trade with China, that are politically aligned even with China, so that makes it a stronger base, because you're not just depending on a single ideology or argument or principle. And we can hear from all the other countries, and that makes it different. That makes it stronger, and that makes it more likely for us to be able to find a way forward, so that we can hopefully resolve the issues, but failing that, at least finding a way to manage the tensions that we see rise and fall with just some level of modus vivendi for all involved. And that is why after I spoke about Baho de Masinloc and about the nature reserve, I also spoke about what are the possibilities, how we can resolve, or how can we work around such issues. And I continue to find ways to redefine our relationship with China. And I really believe that the way forward is to change, because when you talk about China and the Philippines, all you talk about are the territorial disputes. Well, anybody, I'm not saying the media, everybody that thinking the territorial disputes. And I think, there's a huge possibility for trade, for exchanges, for all kinds of discussions and engagements between China and I that do not include these territorial disputes. So I would very much like to say, all right, we agree to disagree. Now let's do other things. And that's what I will try to achieve in the year of our chairship here in ASEAN. Ang bait lang talaga ni PBBM. Yung kasi sinabi ni ng Prime Minister ng Malaysia, sinasabi niya is something to the effect na
kung ano na yung sinasabi din ng China na kung gusto nyo ma-resolve yung issue ng West Philippine Sea or ng South China Sea or whatever you call it, dapat tayo lang ang mag-usap. So, yun yung sinabi ng premier, ng Prime Minister ng Malaysia. Na sinabi naman ni PBBM na he fully agrees. Oo, as the lead agency. Ibig sabihin, alam niyo, ang China ay labas din ho sa ASEAN yan. Hindi ho yan kasama sa ASEAN. 10 lang ho ang member country ng ASEAN. 10 lang ho. At hindi ho kasama ang China doon. Kaya nga may hiwalay na ASEAN na ASEAN-US, ASEAN-China. Oo, kasi ASEAN-US partnership, ASEAN-China partnership. Parang ganun. So, kaya mga kababayan, yung sinabi niya na as the lead agency, ibig sabihin, yung 10 magkakasama ng ASEAN ay dapat magtulong-tulong para maayos yun, yung South China Sea, West Philippine Sea. Na hindi papaboran ang kung sino mang bansa. At actually, sinabi rin ni BBBM yun, no, na ang mga naiintindihan niya na ang Prime Minister ng Malaysia, ang ekonomiya kasi nila nakasabit sa ekonomiya ng China. At ang politika nila ay doon naka-align sa China. Kaya hindi nila niya binasag ng sobra-sobra, pero parang ganoon na rin yung kanyang sinabi. At well, sabi nga niya, we can agree to disagree. Alam nyo kasi mga kababayan, sa issue kasi ng West Philippine Sea, tulad nga ng sinabi niya, marami yung areas for cooperation. Pero, we have to understand na ang kanya pong premise dyan ay cooperation cannot exist alongside coercion. Hindi po pwede daw, sabi ni Presidente, sabi niya sa China, na magtutulungan tayo, magkakaroon tayo ng cooperation sa kaliwang kamay at sa kanang kamay, ninanakawan nyo kami ng teritoryo. Hindi pwedeng ganun. Kontra ho yan sa pagiging inutil ni Rodrigo Duterte. Nanong siya ho, ay nanungkulan bilang presidente, anong sinabi niya? I love Xi Jinping, I need China more than anyone else. Sabi niya. Sa sobrang pagmamahal niya ay Xi Jinping, isinuko niya ang West Philippine Sea sa China. Hindi niya ipinaglaban ng China, kaya nakapagtayo ng military bases ang China dyan sa West Philippine Sea. Yung produkto ng kabalbalan ni Rodrigo Duterte, si PBBM ngayon ang nagpaplantsa. Alam naman natin kung bakit pabor na pabor si Duterte kay China. Nabayaran nga kasi ng napakaraming yuan. So, anong gagawin natin, di ba? Ang pwede lang ho natin gawin, mga kababayan, ay kilalanin talaga kung ano naging trabaho ng bawat isang presidente. Si President Rodrigo Duterte naging inutil, si President Bongbong Marcos kinokontra ang pananakop ng China. Thank you. The next question from Bea. Hi, sir. Good afternoon. Speaking of the job-ahead opportunities, ASEAN aspires for the conclusion of COC negotiations by 2026, just in time for our chairmanship. How confident are you as the chair that ASEAN and China will be able to meet that deadline? And would Manila accept the COC that is not legally binding? How do you make a treaty legally binding? If I don't know how that's supposed to work. If you sign a treaty, you are expected to be bound by it. Correct. I don't know if you would describe it as legally binding. So that I don't think that really enters into the discussion. But that how confident am I? Well, earlier I said that at heart I'm an optimist, and that's really my view. And we cannot give up. We cannot say that there's no hope and we cannot nothing's happening. We cannot move forward. We cannot resolve these things. Once we've done that, we've failed, and we cannot fail. Because we have to find a way forward. We have to find a better way of dealing with these things. It would be a failure to the duties that we took an oath to protect and defend the Philippines and its people. And so we just keep trying. If this doesn't work, we'll try something else. If that doesn't work, we'll try something else. But we cannot stop. We must continue and continue and continue until we find the solution.
Now that is not an easy process. By no stretch of the imagination is that an easy process. But that's what the process requires of us, and so that is what we will do. On that note of optimism, assuming CEC is concluded by 2026. Delikado yung COC na yun. Hindi papayag ang China dyan. Yes. Yes, that would not be bad at all. I will certainly invite him. That's for sure. I will certainly invite him, and I would make all of the efforts available, all of the ways available, the means that we have available to us, to show how sincere to President Xi Jinping, how sincere we are, that we would like for him to come to the Philippines. And he has been to the Philippines before, and he knows, he has a few friends here in the Philippines already. But that would presume that we have made some serious progress in our talks with them. And so if we get to that point where President Xi will actually consider coming to the Philippines, it would mean that we have made significant progress. And that would be a great thing. That would be just a great thing. Thank you. Optimist talaga si PBBM. Pero I admire his optimism, mga kababayan. Kasi yung tanong is, paano kapag nabuo yung COC at pupunta raw si Xi Jinping sa Pilipinas, i-welcome daw ba? Well, ano bang expected nating sagot doon? Siyempre, i-welcome niya. Presidente siya eh. Pero mga kababayan, well, again, sabi nga ni PBBM, he is an optimist. Pero, he is also realistic. Realistic siya. Kaya nga, binayang niya ang China eh. Sabi, hindi kayo nagiging responsable sa UNCLOS. Hindi kayo sumusunod sa international law. Gusto nyo makipag-cooperate pero gusto nyo ipuwersahan kunin ang teritoryo namin, etc., etc. Probably it's just the PBBM being the politician. Dito po sa interview na to. But in the same respect, alam natin na hindi tatantanan ni PBBM ang West Philippine Sea. Hindi katulad ng ginawang inutil na Duterte. Ayan, aminado naman siya eh. Inutil daw siya eh. I'm willing to admit it, talagang inutil ako dyan. Wala akong magawa. Wala siyang magawa kasi tali ang kamay niya. Tinali ng China ang kamay niya. Oo. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ilang bilyon ng, Diyos ko, sa Parmali pa lang, ilang bilyon ng kinita nila dyan, mga tropa niya, nila Digong. Tsaka nila Duque, kung sino-sino pa. Ilang bilyon kaya ang kinita nila dyan. PSDBM, Parmali, DOH. Siyempre may kickback patas yun. Hindi pwedeng wala. Sa bill ni Rodrigo Duterte, siyempre may kickback yun. Hindi mo ma-afford ang 2 million pesos per month. I think 2 million pesos per month na abogado kung hindi ka kumita ng malaki sa mga transaction mo ng presidente. At sinabi niyang inutil siya, pero hindi ho siya inutil dahil ayaw niyang hindi ho siya inutil dahil mangmang siya. No. Inutil siya dahil nabili ang kanyang prinsipyo ng China. Nabili eh. Diba? So, di ka nalang gagalaw. Imagine, bino-water cannon, pinapatay yung mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Anong ginawa niya? Wala. Nga. Diba? Inutusan pa niya mga kabsek niya na huwag magkukwento tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Inutusan niya ang kanyang mga general na huwag magsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Ganun siya ka-inutil, guys. Oo, ganun siya kawalang ya. Kaya kung pagkukumparahin natin si PBBM, wala. Si PBBM at saka si Digong, wala. Walang sinabi si Digong. Dahil siya, inutil siya. Si PBBM, matapang na hinarap.
ang China kahit na kahit na alam niya na magagalit ang China sa Pilipinas. It doesn't care. And that's good because China doesn't care. At wala silang pake sa Pilipinas. Ang pake lang nila ay makuha ang gusto nila sa Pilipinas, abusuhin ang ating natural resources at wala tayong mapakinabangan dyan sa Bajo de Masinloc. Kaya gigil na gigil sila dyan. Nandyan lahat ng kayamanan ngayon sa Bajo de Masinloc. At gusto nilang nakawin yan sa Pilipinas. Hindi mangyayari yan under PBBM's watch. Anong sinabi niya? We will not lose even a square inch of territory. At dahil dyan, thank you po, President Bongbong Marcos. Maraming salamat. Okay, so hanggang dito lang po tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. Punta rin po kayo sa ating second channel ng Pinasabat para mapanood ang ating mga ibang videos. God bless and see you again in our next live stream. Bye! Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?